Titulo po ay Untouchables. Ito po ang Taglish version ng aking English editorial na pinublish kaninang umaga. Pakinggan niyo po. Sa loob ng maraming dekada, may tawag tayo sa kanila. Yung mga taong parang hindi naaabot ng batas, hindi dahil inosente sila, hindi dahil may pera, kapangyarihan at koneksyon. Untouchables. Pero ngayon, unti-unti nang nawawala ang salitang yan. Ang paglabas ng warrant of arrest laban kay Charlie Atong Ang para sa kidnapping with homicide at kidnapping with serious illegal detention ay bumasag sa matagal ng paniniwala. Isang bilyonaryo, isang power broker, isang taong akala ng marami hindi kailanman haharap sa buong bigat ng batas. Sa loob ng maraming taon, malaya silang gumagalaw, kumpiyansa, parang walang pwedeng humawak sa kanila hanggang ngayon. Sa nakaraang isang taon, may bihirang nangyayari sa bansa natin. Hindi ito ingay lang, hindi ito mob justice, hindi ito trial by social media. Ito ay totoong legal processes na umuusad laban sa mga taong matagal lang akala natin ay immune. Isang dating Pangulo, si Rodrigo Roa Duterte, ngayon ay hinaharap ang international prosecution para sa umano'y crimes against humanity. Isang makapangyarihang religious leader, Apollo Quiboloy, na aresto at sinampahan ng kaso kaugnay ng human trafficking at sex-related offenses. Isang dating kongresista, si Arnulfo Teves Jr., na aresto at ibinilik sa Pilipinas para humarap sa multiple murder charges. Isang dating mayor na matagal ding inaakalang untouchable, si Mayor Alice Go, na ngayon ay lantad na sa mga seryosong tanong tungkol sa kanyang pagkatao, katapatan at koneksyon sa kriminalidad. At maging ang mga business figures na dating tila protektado ng yaman at impluensya, gaya ni Sara Diskaya, ay ngayon nakakulong na at naharap sa non-bailable criminal offense, kung saan ang korte, hindi ang opinyon ng publiko ang magpapasya sa kanyang kapalaran. Hindi ito aksidente, iisa ang sinasabi nito. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi naggarantiya ang pera at impluensya para makaiwas sa pananagutan. At may isang pangalan na marahil pinakamatagal nang itinuturing na untouchable, si dating Governor Chavit Singson. Sa loob ng ilang dekada, nakaligtas siya sa iba't ibang administrasyon, iskandalo at pagbabago sa politika. May mga kasong na isang panlaban sa kanya sa ombudsman sa paglipas ng panahon, pero nananatili siyang malaya, makapangyarihan at aktibo sa politika. Kaya hindi rin nakakagulat na ngayong gumagalaw na ang sistema, isa siya sa mga pinakamaingay na humihingi ng pagbibitiw ng Pangulo at naglalabas ng samot-saring paratang. Kapag ang sistemang matagal mo nang inakalang hindi gagalaw at biglang umusad, ang unang napagpapanik ay yung mga matagal nang namumuhay sa ibabaw nito. At kung makikinig ka sa mga Senate Blue Ribbon hearings, maramdam mo na ang mga pagyanig. May mga pangalang binabanggit, may mga dokumentong isinusuri, may mga testimonya na tinitimbang. Hindi pa ito hatol, pero malinaw na hindi na ito bulungan. Mga pangalang lumilitaw sa mga alegasyon at pagdinig, gaya ni Bato de la Rosa, Senator Ingoy de Estrada, Francis Chis Escudero at Senator Joel Villanueva. May mga miyembro ng Kamara na paulit-ulit na nababanggit sa mga pagdinig at sinumpaang salaysay, kabilang sina Zaldico, Eric Yap, Edvic Yap, Erwin Garjola at Romeo Momo Sr. Maging malinaw tayo, hindi pa ito mga conviction, pero hindi na rin ito chismis. Ang pinagkaiba ng panahong ito ay hindi ang salita, ito ay paninindigan. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos, malinaw ang mensahe. Hindi matitinag ang investigasyon dahil sa pera, hindi lalambot ang due process dahil sa koneksyon, at hindi mapipigilan ang warrants, arrest at investigasyon dahil sa impluensya. Walang sacred cows, walang kid gloves treatment.
Walang special na exemption. Kaya marahil may mga biglang nagiging balisa. Kaya marahil may mga sumisigaw ng mas malakas kaysa dati. Dahil kapag bumagsak ang myth ng pagiging untouchable, dalawa na lang ang natitira: ebidensya at batas. At sa pagkakataong ito, ang batas ay hindi na pabulong. Ito ay kumakatok. At ang hustisya ay naghihintay. Yan po ang ating editorial ngayong araw na to. Sana nagustuhan nyo, sana naintindihan nyo, at sana maging okay po tayong lahat. Magandang gabi po muli.